Bukod sa pangaharas sa mga barko ng China sa ating tropa na nakabantay o nagbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, may isa pa ngayong umuusbong na problema. Ito ay ang mga nakitang basura sa Pag-asa Island na may mga Chinese markings. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Habang papalapit sa Pag-asa Island ay binuntutan ang sinasakyan ng PTV News na BRP Dato Pagbuaya, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ng People's Liberation Army Navy vessel na may bow number 576. Maya-maya pa, nagkaroon naman ng radio challenge ang Philippine Coast Guard Station Kalayaan Island Group sa China Coast Guard vessel na may bow number 5101 na 3.1 nautical miles lang ang layo sa aming barko. 101, this is Philippine Coast Guard. Your presence here is not authorized under the national law. Please leave the area immediately. You are not authorized to conduct any maritime activity in this area. Over. Sa kabila nito, ligtas kaming nakarating sa Pag-asa Island matapos ang halos 2 araw na paglalayag mula Bataan. Kasama rin namin ang 2 pang barko ng BFARD na BRP Dato Bangkao at BRP Dato Rumapenet. Sa aking pag-iikot ay kita ang likas na ganda ng Pag-asa Island, malayo sa mga ginagawang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sa puti ng buhangin nito, akalain mong nasa White Sand Beach tayo ng Boracay. Pero hindi, nasa Pag-asa Island tayo. Maputing buhangin, may mga shell. At ang pinakamaganda dyan, malinis na tubig. Kung ikaw ay isang turista, tiyak na may-enjoy mo ang itinatagong ganda ng Pag-asa Island. Pero sa kabila ng ganda ng isla ay may problema silang kinakaharap, ang mga basura. Hindi naman siguro nakapagtataka kasi nakikita niyo din natin, di ba, na may mga vessel sila dyan. So siguro pinantapon nila yung mga basura dito talaga ang coastal natin dito sa isla. Sa coastal cleanup, umabot sa 36 na sako ng basura ang nahakot ng mga volunteers sa dalampasigan. Ilan dito ang plastic bottles na may Chinese characters. Dahil dito, tuloy-tuloy ang waste management sa isla upang mapangalagaan ang likas itong ganda, lalo't nagpapatuloy ang development dito. Kinaumagahan, nagpatrolya ang BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Rumapenet sa Sandy Cay. Nakabantay ang China Coast Guard at Chinese militia vessels, lalo't malapit ang Sandy Cay sa Subi Reef na ginawa nilang artificial island. Kasalukuyan tayo nakasakay ngayon sa BRP Dato Pagbuaya ng B4. At binubuntutan tayo ngayon ng China Coast Guard na may bow number 5101. Tayo ngayon ay nasa bahagi ng Sandy Cay sa West Philippine Sea. Nasa 20 hanggang 30 meters ang lapit ng China Coast Guard sa aming barko. Nagkaroon ito ng dangerous maneuvering nang humarang ito sa harapan ng BRP Dato Pagbuaya. Ilang beses din kaming inikutan ng helicopter at rubber boats ng China. Gayun din ang kasama naming BRP Dato Rumapenet. Matapos ang isang araw sa Pag-asa Island at pagpapatrolya sa Sandy Cay, sunod naming tinungo ang Iroquois Reef. Nandito tayo ngayon sa Iroquois Reef sa West Philippine Sea at ang ating barkong sinasakyan na BRP Dato Pagbuaya ng BFAR ay nagsasagawa ng refueling sa bangkang pangisda ng mga Pilipino. Maliban sa diesel, magbibigay din ng BFAR ng mga pagkain sa ating mga kababayan, lalo't mahigit 1 linggo silang inaabot sa laot. Maganda ang panahon dito sa Iroquois Reef, kaya makikita rin sa di kalayuan ang ilang Chinese militia. Lubos ang pasalamat ni Rinante sa pamahalaan sa ibinigay na diesel at pagkain dahil malaki ang may tutulong nito upang tumagal pa sila sa laot. Ilang beses kasi silang hinaharang ng China Coast Guard, kaya kung minsan ay nahihirapan na silang makahuli ng isda na banta sa kanilang kabuhayan. Napakalaga ho, kasi yan ang karugtong ng buhay namin. Diyan ho namin inaasa yung kabubuhay ng pamilya namin. Kaya napakalaga talaga sa amin. Pinuntahan din namin ang Reed Bank. Kapansin-pansin na mas marami ang mga kababayan natin na nangingisda dahil walang China Coast Guard at Chinese militia ang nagtataboy sa kanila. Kwento ni Eleuterio, bagamat walang mga Chinese sa lugar, hirap pa rin sila sa huli na sa dami nilang nangingisda sa lugar. Sa ngayon po, ang isda namin nasa more or less 500 kilo, sir. Sa ngayon lang, nasa loob ng 7 na araw na kami. Ang pinakamatagal namin talaga dito, sir, hanggat maubos yung ilo namin, nasa 17 days. Naging matagumpay ang 1 linggong misyon ng BFAR sa West Philippine Sea, partikular na sa Pag-asa Island, Sandy Cay, Iroquois Reef at Reed Bank.
Paraan din nila ito upang alamin ang kondisyon ng mga mangingisdang Pilipino at patuloy na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.